Breaking news sa Los Angeles. Kakalabas lang ng Lakers ni na Maxi Kleber at Gabe Vincent at ngayon ay nasa buong Nikola Vucevic na sila. Ang board ay gumawa ng isang desisyon na maaaring ganap na baguhin ang kurso ng season at ang buyout market ay sumabog sa hakbang na ito. Ngunit ano ang itinatago ng mga kwento sa likod ng mga eksena? Papayag ba si Vucevic na pumasok sa minimum na sahod? At ano ang totoong plano sa likod ng hakbang na ito? Manatili sa akin dahil ang sasabihin ko sa iyo ay walang ibang nagsasabi at gusto mong malaman bago ito masira sa ibang mga channel. At punta tayo sa mga balita ngayon, pero siguraduhin mo lang na nakasubscribe ka na sa aming channel na balita tungkol sa Lakers sa Pilipinas dahil ang mga susunod na video ay isang serye ng nilalaman na tutulong sa iyo na manatiling may kaalaman tungkol sa lahat ng bagay na may kinalaman sa Lakers. I-on ang notification bell at piliin ang opsyong lahat. Pagkatapos nito, ipapadala namin sa iyo ang lahat ng pinakabagong balita mula sa likod ng mga eksena ng Lakers. Mga tagahanga ng Lakers, mayroon tayong like goal na matumbok sa video na ito na 80 likes. Sa huling video, naabot namin ang layunin ng wala pang isang oras. Patunayan na kayo ay diehard fan ng Lakers at mag-iwan ng like para maabot namin ang goal na iyon sa lalong madaling panahon. Damang-dama mo na ang maaliwalas na kapaligiran sa Los Angeles, isang aura na pumukaw sa pag-asa ng mga pinakamasigasig na tagahanga ng Lakers sa Estados Unidos at Pilipinas. Ang buyout market ay naging matindi. DeAndre Ayton at Marcus Smart ay parehong dumating sa format na ito. At ngayon, ang pangalan ni Nikola Vucevic ay umuusbong bilang isang posibleng target. May pakiramdam ng pagkaapurahan sa hangin dahil kung magpasya ang Bulls na palayain siya, maaaring mabilis na kumilos ang deal. Isipin na sinasamantala ng Lakers ang pagkakataong ito upang dalhin ang isang taong naging target nila sa loob ng maraming taon. Maaari itong maging realidad ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Kung nakaupo ka roon at iniisip kung ano ang magiging hitsura ni Vucevic na tuntong sa court na kulay purple at ginto, panatilihing nasa tseke ang iyong mga inaasahan dahil nangangailangan pa rin ng ilang panloob na pagbabago ang sitwasyong ito. Ang Lakers ay nasa threshold ng unang salary cap, halos 1 milyon na mas mababa sa limitasyon ng cap, at pinipigilan sila nito na pumirma sa isang veterano sa pinakamababang sweldo kahit na gusto nila. Sa madaling salita, bago isaalang-alang ang pagpirma kay Nikola, kakailanganin nilang magbakante ng humigit kumulang $2.5 million sa espasyo ng takip. Kailangan nilang tanggalin ang isang tulad ni Gabe Vincent o Maxi Kleber para buksan ang bintanang iyon. At tingnan lang kung gaano kadiskarte ang buyout market. Ang pagkuha ng mga manlalaro tulad ng Ayton at Smart nang hindi gumagasta ng mga asset ay isang malaking tagumpay. Maaaring ulitin ni Vucevic ang lohika na ito na dinadala siya nang hindi sumusuko sa mga draft pick, nang hindi nawawala ang mga manlalaro mula sa kasalukuyang roster. Ito ay magiging isang low-risk signing na may potensyal na mataas na epekto. Higit pa rito, sa pagkuha ng atensyon ni na LeBron at Anthony Davis, magkakaroon ng opensibong kalayaan si Vucevic na sumikat kahit sa bench. Ngunit alam ng mga batikang tagahanga, sa ika-35 ng Oktubre, si Vucevic ay hindi na maaasahang tagapagtanggol. Hindi siya switchable, hindi natatakpan ng mabuti ang pintura at umaasa sa tulong para mapanatiling solid ang depensa. Ang pag-asa ay gamitin siya ng mas nakakasakit na iniiwan ang depensa sa mga kamay ng mga manlalaro tulad ng Vanderbilt at Smart. Kung mapapamahalaan niyon ng coaching staff, maaari itong maging isang magandang balanse. Dito lumalabas ang tanong, sulit bang isakripisyo si Kleber o ang minuto ni Vincent para magbakante ng salary cap space kung talagang gusto ng Lakers si Vucevic? Magiging isang mapanganib na hakbang kung hindi siya tatanggap ng mas maliit na papel, paglabas ng bench at paglalaro ng humigit kumulang 20 minuto bawat laro. Maaaring hindi niya gusto ang ganitong uri ng kontribusyon. Isulat ang I believe kung nagtitiwala kang gagawa ng tamang desisyon ng Lakers kay Vucevic. Sabihin nating tinatanggap niya ang kondisyong ito. Gayunpaman,
Ang kanyang kamakailang mga numero ay nagpapakita na ang kanyang 3-point shooting ay kapansin-pansing nagbago sa mga nakaraang taon, 40.2% noong nakaraang season, ngunit bago iyon 29%, 35% at 31% sa mga nakaraang season. Ang pagbibigay ng ganitong malaking puwang para sa pagkakamali ay nangangahulugan ng pag-asa para sa pag-ulit ng kanyang malakas na taon. Sa long-range shooting na higit sa 35%, siya ay nagiging isang seryosong asset sa isang roster na nagpapahalaga sa spacing. At ito ay hindi lamang pagbaril. Si Vucevic ay may court vision, ang kakayahang makapasa mula sa mataas na poste, maghanap ng mga cut at ipamahagi ang laro na may average na 3 assist bawat laro laban sa 1.7 turnovers lamang. Ito ay nagdaragdag ng isa pang nakakasakit na dimensyon, lalo na sa sistema ng Lakers na umiikot kay Davis at LeBron. Maaari siyang maging facilitator sa labas ng bangko. Ngayon, isaalang-alang ang senaryo kung saan ayaw bitawan ng Lakers ang sinumang manlalaro. Sa kasong ito, hindi man lang pumapasok si Vucevic sa equation. Kung hindi sila makakagawa ng espasyo, mananatili sila kina Ayton, Hayes at Coco, na pinapanatili ang kanilang pamilyar na volume at tumutuon sa iba pang mga manlalaro sa buyout. Marahil kahit na si Chris Middleton o isa pang veterano na binili sa hinaharap, ngunit ito ay isang bagay ng tiyempo at mga kagustuhan. Gayunpaman, ano ang mas mabigat? Naghihintay ng isa pang pangalan o lumipat ngayon upang mailak sa Vucevic? Alam ng mga matatandang tagahanga na ang mga pagkakataong tulad nito ay maaaring hindi magtatagal. Kung magpasya ang Bulls na putulin ang kanilang core at bitawan ang player ng walang kabayaran, maaaring ito ay ngayon o hindi para sa Lakers. Hindi pinapatawad ng fanbase ang pag-aalinlangan. Ipahayag ang Lakers ay mga kampeon kung naniniwala kang ang hakbang na ito ay maaaring humantong sa isang titulo. At kung magpasya si Luka Doncic na makisali at subukang hikayatin si Vucevic na pumunta, oo, gustong-gusto ng liga ang mga chismis tungkol sa pagre-recruit ng mga manlalarong European. Ang katotohanan na si Vucevic ay naglaro para sa Bulls at may koneksyon sa isang malakas na kababayan ay maaaring makatulong sa pagkumbinsi sa kanya kahit na may nabawasang tungkulin. Ngunit iyon ay ganap na nakasalalay sa kahandaan ni Nikola na tanggapin ang hamon lalo na pagkatapos ng mga taon bilang isang regular na starter. Sa kabila ng lahat ng kanyang nakakasakit na karanasan, ang depensa ay nananatiling kanyang mahinang punto. Magagawa niya ang trabaho laban sa mga nakabenched na kalaban, ngunit kapag ang Lakers ay may panimulang 5 sa court, malamang na hindi siya magiging mahalaga sa pagtatanggol. Sa puntong ito, sapat na upang makita na kailangan siyang ipares ng coach sa mga solidong tagapagtanggol upang mabawasan ang pinsala. Kahit na siya ay dumating, ang pangunahing responsibilidad ay nakasalalay kay Ayton at narito ang dilema para sa mga tagahanga. Tanggapin ang isang atleta na maaaring humingi ng higit pang mga minuto at magdulot ng tensyon sa bench o mag-opt para sa makabuluhang pagbabago sa sweldo upang mapanatiling masaya siya? Naaalala ng mga tagahanga sa pagitan ng 35 at 65 na ang magagandang locker room ay resulta ng balanse at pagkakaisa. Ang isang veterano na hindi nakakahawak ng 20 minuto ng paggamit ng maayos ay maaaring maging isang problema. At sa kabila ng lahat ng ito, kung ang Lakers ay maaaring magkasya sa kanya at magbukas ng mga roster spot, mayroong isang tunay na pagkakataon upang magdagdag ng agarang offensive na halaga nang hindi isinakripisyo ang mga hinaharap na pick o mahalagang asset. Isang mas produktibong bench na may Vucevic spacing at paggawa ng mga play. Isang senaryo na nakakaakit sa mga mas may karanasang manlalaro na pinahahalagahan ang diskarte at kalkuladong panganib. Ngunit lahat ay nakasalalay sa isang galaw, pag-alis ng isang tao at pagbubukas ng isang lugar ng roster. Kung wala iyon, hindi man lang isasaalang-alang si Vucevic. Kung magpasya silang maghintay para sa isa pang palugit ng pagbili, mananatili sila sa kasalukuyang roster at tumutok sa isa pang manlalaro.
Ang mga tagahanga na gustong umupo at suriin ito ay alam na nauubos na ang oras at ang merkado ay pabago-bago. Ang tanong ay nananatili, tatanggapin ba ni Vucevic ang isang mas maliit na tungkulin o lalaban ba siya para sa higit na katanyagan? At ipagsapalaran ba ng Lakers na palayain ang isang tao upang mapaunlakan siya? Ang mga tanong na ito ay nag-iiwan sa mga tagahanga ng pag-asa at pagkabalisa. Ang pagnanais na makita ang susunod na video ng balita ng channel ay lumalaki habang kumakalat ang mga ideyang ito. Ang pagpapanatiling bukas sa lahat ay nag-iiwan ng damdaming iyon. Paano kung mawala ng pagkakataon ng Lakers? Paano kung sumuko ang Bulls? Paano kung may ibang team na dumating na malakas? Lumalaki ang suspense. Ang natitira na lang ngayon ay panoorin ang mga susunod na araw, pag-asa at panatilihing nakadilat ang ating mga mata dahil ang paglipat ay maaaring mabilis na dumating at kapag nangyari ito, maaari nitong baguhin ang laro. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga bagay ay mas abala sa likod ng mga eksena sa Los Angeles kaysa dati, na habang sinusubukan pa rin ng maraming tagahanga na unawain ang hinaharap ni Vucevic, ang front office ng Lakers ay maaari na bang gumawa ng susunod na malaking hakbang sa likod ng mga eksena? Huwag magkamali, ang kapaligiran sa harap ng opisina ay kumukulo at anumang slip-up ay maaaring magdulot sa kanila ng titulo. Ang tensyon ay totoo, ang pagkakataon ay natatangi, at ang oras ay nauubos. Ngayon sagutin mo ako ng tapat. Handa ka bang makaligtaan ang sandali na maaaring tumukoy sa panahon? Dahil ang susunod na video sa channel ay maaaring magbunyag ng eksakto kung sino ang aalisin ng Lakers para magkaroon ng puwang sa roster. Higit pa rito, may bagong pangalan na lumalabas bilang target na buyout na wala pang pinag-uusapan pa. Kailangan mong malaman ito bago magsimulang magsalita ang lahat. Kaya't sige at magpatuloy, mag-click sa playlist na nakapin sa mga komento at sa huling screen na may nagbabagang balita sa Lakers kung saan ang bawat video ay isang piraso ng puzzle na maaaring humantong sa susunod na banner sa bubong ng Crypto.com arena. Isulat ang tungo sa tagumpay kung alam mong magugulat ang Lakers ngayong season. Ang susunod na kabanata ay nasa produksyon na, mamimiss mo ba ito?